May nagtanong sa akin, Boss Ray, good PM po. Follower niyo po ako sa TikTok, FB at YouTube account niyo po. Pahingi po ng advice po, Boss Ray, kasi grabe na yung mga kaba ko araw-araw po. Di na halos makatulog po. Hide my identity. Sana mapansin. Ito po yung mensahe na natanggap ko po. Magandang araw. Nais naming ibigay alam sa iyo na dahil sa paulit-ulit mong hindi pagtugon sa aming paanyaya at pagbabayad sa tamang araw at oras sa online lending application, ikaw ay amin nang naendorso sa legal department upang ihain ang kaso laban sa iyo sa iyong pagpapabaya ng iyong obligasyon at responsibilidad. At asahan ninyo na anumang oras at araw ay maaari kayong makatanggap ng demand letter, including the mandatory date attending to the said hearing. Upang maiwasan ng ganitong uri ng aksyon, maaari kang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa numerong ito. Inaasahan namin ng iyong maiging pagtugon. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng aking social media account. Talagang nakasubscribe at nakafollow kayo. Maraming salamat po. Pero bago natin siya himayin at sagutin, babatiin ko lang po yung aking anak na si Denise. Happy 19th birthday, anak. Dalaga ka na. Okay? Sana yung napag-usapan natin is tuparin mo, okay? Pag-aaral muna, anak, May panahon para sa mga boys na yan, okay? At magkita tayo sa Sunday, okay? Celebrate natin yan. Pasensya ka na, maraming ginagawa si daddy. Okay? Love you, anak. Okay, himayin na ho natin itong inyong pinadalang katanungan. Sabi nyo nga po, araw-araw po yung inyong kaba na nararamdaman at halos hindi na kayo makatulog, Kasi nga ho, may mga nare-receive kayong mga hindi magagandang mensahe. Well, ano pa ho ba ang iba? Di po ba? Dahil dun lang naman talaga magagaling yung mga bugok na yan. Kung hindi ho yan, magagalit, mamamahiya, mga haras, di po ba? Yun lang ho ang alam gawin yung mga bugok na yan. Kaya nga ho, ako nandito para kahit papaano i-guide kayo kung ano yung gagawin po ninyo, and even kahit papaano mabigyan kayo ng mga tips tsaka po yung batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Okay? Ngayon, ito ho kasing ang katanungan nyo, kumbaga, ano ho ba talaga yung nagiging epekto, pagka po na-endorso sa legal? Kasi lagi nilang isa yun sa sa lagi nilang pinananakot Di ba na nasa legal department na ho kayo yung account nyo, di kaya nasa higher department pa. Marami silang katarantaduang Hindi ko maintindihan kung anong department wala naman ng problema yun. Kumpanya nila yun Kahit ilang department ang itayo nila dyan, nasa sa kanila yun. Pero aalamin natin ngayon, ano ho ba yung nagiging epekto pagka inendorso kayo sa legal department ng mga abusadong online lending apps. Okay. Sabi nga ho dito, pinagbibigay alam na raw sa inyo kasi nga ho daw dahil paulit-ulit sa hindi nyo pagtugon doon sa paanyaya nila. Saang paanyaya? Diba ayaw nyo nga magpapunta sa opisina? Anong paanyaya? Huwag nyo sabihin yung paanyaya sa barangay kasi sinabi ko naman sa inyo, hindi na tinatangkilik sa barangay yung mga ganyang usapin, di ba? Dumiretso na kayo sa small claims kung nagawa nyo na yung lahat ng pamamaraan ng paniningil. Ganun lang kadali yun, di ba? Yung paanyaya pa kayo nalalaman, hindi naman kayo nakikipagharap, di ba? Ayaw nyo nga papuntahin sa opisina nyo, ano yung paanyaya? Sira ulo tong mga to. Tapos, ito ho, ayaw magpakilala, nakita nyo, yung tamang pagbabayad ng araw at oras sa online lending application. Manong ilagay niyo yung pangalan niyo para makilala kayo. Diba? So, ibig sabihin, duwag kayo. Ayaw nyo ma-identify. Diba?
Sinasabi, meron kasi ko nare-receive ng mga messages po, no? At saka comments na wala daw pakialam yung mga maniningil kahit na magsumbong sa SEC, sa NPC, sa NBI, sa PNP, samantalang ayaw magpakilala. O ano ho ibig sabihin nun, di ba? Ituwag. Hindi nila kayang pangatawanan yung pinagsasasabi nila at pinagagagawa sa inyo. Di ba? No, tapos, itong araw ho, na-endorse na sa legal department yung inyong account para maghain ng kaso laban sa inyo. Kasi sa pagpapabaya nyo daw po sa obligasyon ninyo tsaka responsibilidad. Okay? Anong oras man daw po, maaari na kayo makatanggap ng demand letter. Kasama po yung mandatory date ng hearing. Okay. Ano ba sinabi ko kanina? Dapat ho, bago sila makapagsampa ho ng kaso, na small claims, okay? Kailangan ho, nagawa ho muna nila yung lahat ng pamamaraan ng paniningil. Okay? Bakit ho, nasa legal department pa lang, okay, padadala, kasabay po yung mandatory hearing nandito. Sira ulo ka pala eh. Papadala pa lang yung demand letter, may hearing date na kagad. Samantalang yung demand letter is a requirement for you to file a case. Oh, paano maisasabay yung date ng hearing kung hindi po pa napapadala yung demand letter, isasabay mo pa lang. Oh, di ba? It only shows po na wala talagang alam tong mga to. Di ba? So, ano ho yung legal department nila? Wala! Wala ho legal department yung mga yan. Kasi kung may legal department yan, definitely, hindi ho ganyan ang klase ng paniningil niya mga yan. Kasi ganito lang ho yan eh. Okay. Kung ang mga abusadong online lending apps na ahente naniningil ng pabalagbag, okay, hindi ho papayagan ng legal department nila yan. Bakit? Kasi ho, yung trabaho nila, hindi nila matutugunan. Diba? Ano ho ba trabaho ng legal department? Ang magsampa po ng kaso. Sila ho ang maglalakad niyan. Okay? So, paano sila makakapagsampa ng kaso kung itong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, inabuso na kayo? So, ibig sabihin, mababaliwala yung gagawing aksyon ng mga taga-legal department nila. Kung meron man. Diba? Malabo pa ho sa alkitran yan. Oh. Sus Maria Joseph. Huwag niyo hong pagpapaniwalaan na meron talaga silang legal department. Kasi ho, unang-una pa lang po, ang dami na nilabag na batas. Nasabi ko na ho yan. Okay? Tapos po, hindi na nga nila ini-explain. So, wala kayong kaalam-alam doon sa inyong hiniram na pera. Di po ba? Bulag kayo eh. Pagkatapos ng application form, binadala na kagad sa inyo yung pera. Di ba? Hindi man lang sinabi na, ito lang ang na-approve sa'yo, tatanggapin mo ba? Samantalang kasama mo yun sa dapat sa disclosure statement. Tinatanong ho dapat yun eh. Ang na-approve lang sa'yo, ito, tatanggapin mo ba? Pagka ngayon, inuohan nyo yun, that's the only time na sasabihin sa'yo, sige, ito yan. Ito interest mo, ito processing fee mo, ito term mo, ganito, ganyan-ganyan. Lahat yun fully disclosed dapat. Ginawa ba nila? Hindi. So yung pa lang, madami na silang ginawang mali dun eh. Tapos yung interest pa nila pagkataas-taas. Ngayon, kung dadalhin nila sa legal department yung sinasabi nilang nyo na yan, yung account nyo na yan, paano magagawa ng legal department yung trabaho nila? Sige nga po. Di katakot-takot na salagang gagawin nila sa korte. Hindi ho magpo-prosper yan kasi pag nakita pa lang ho ng korte, di po ba, naipasa. Tapos lahat po ng requirements naipasa. Pagka ho yan, nireview po ni judge yan at nakita yung ay wala na yan, sasablay na kagad yan. So mababaliwala ngayon yung gagawin ng mga taga-legal department. Ba't sila gagastos kung hindi naman magpo-prosper? Di po ba? Yan o, mahirap dyan sa mga yan. Puro panakot lang ho yung legal department. Wala naman legal department yung mga yan. So, tignan niyo, kung may legal department yan, bakit ho yung mga mensahe nila, sablay? Sige nga po. Dapat yung binabasa ng ng abogado nila, mali yan, ganito dapat ang gawin natin, ito padala natin. Di po ba?
Mario Joseph, lagi nilang ipinananakot sa mga legal department, higher department, may ganitong kung ano-anong department, kulang na lang meron kayo sariling department store eh. Diba? Nak ng kamote itong mga abusadong online lending apps na to eh. Diba ba? Kaya ho kayo, sa inyo po, sa nagpadala ng katanungan na yan, wag mo kayong nervyusin. Diba ba? Kasi ho, isipin nyo na lang. Di ba? Anong gagawin ng legal department kung katakot-takot na panghaharas na po at puro mali yung ginawa nila sa inyo? Wala akong magagawa yung legal department nila. Hindi ho makakatungtong ng korte ang mga yan. Kasi alam nila sa sarili nila na wala na silang labang kagad. Kasi ang dami nilang nilabag. Di po ba? So, huwag niyo takutin ang sarili po ninyo. Huwag kayong nervyusin. Matulog ho kayo ng maayos. Kasi kayo lang din ho magkakasakit niyan. Di po ba? Paano nyo ho ngayon magagampanan yung obligasyon ninyo sa pamilya po ninyo? Diba? Ang lagi nyo iisipin, meron kayong obligasyon sa pamilya nyo, may obligasyon kayo sa sarili ninyo. Di po ba? Andyan na yan, sige, napasok na yan eh. Ang intindihin nyo po is yung inyong hanap buhay. Bakit? Kasi pag naghanap buhay kayo na maayos, maipoprovide nyo yung nararapat para sa pamilya ninyo at makakapagtabi kayo. Diba? Makakapag-save kayo para maipon nyo at mabayaran na yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Yun lang po ang solusyon dyan. Wala na pong iba. Okay po? Tapos doon po sa mga nakakapanood nun, na hindi pa nakakapanghiram dyan, huwag nyo noon tangkain. Doon ho kayo sa mga lending financing at bangko. Excuse me po, no? At saka i-build nyo po yung inyong credit standing. Kasi pag na-i-build nyo po yung inyong credit standing, bangko, lending, financing po ang lalapit sa inyo. Hindi nyo kailangan mamalimos dyan sa mga bugok na abusadong online lending apps. Ginagawa kayong kawawa eh. Sa 1,000. Tapos bibigay sa inyo kalahati. Tapos babayaran nyo 4 na beses ng halaga, ay ba? Sira ulo, no? Sila na lang ang kumita. Kaya nga kayo nang hiram, di ba? Kasi may purpose kayo dun sa pera. Ano pang mabibili nyo dun sa Anong pakinabang nyo dun sa kalahating ibinigay sa inyo? Di ba? Napakarami hong binilabag niyan, pati ho yung ceiling on interest rate. Kaya ho, yung sa inyo ho, pakalmahin nyo yung sarili ninyo, gawin nyo ho yung pang-araw-araw ninyong gawain at mag-concentrate kayo dun sa hanap buhay ninyo nang maibigay nyo po yung nararapat sa pamilya ninyo para nakapag-ipon na kayo at mabayaran nyo na yan. And then, after that, tabi nyo yung proof of payment ninyo para kahit ano man ang mangyari, may proof kayo, nakabayad na kayo. Diba? Ganun lang ho yun. Huwag nyo na hong huwag nyo ho kayong maging mag-overthink. Huwag kayong masyadong ninervyusin, no? Ang pinakamaganda dyan is, kagaya hong lagi kong sinasabi, kumonsulta kayo sa abogado. Okay po? Sila ho ang makakatulong sa inyo. Mag-research kayo. Okay? Importante po na alam ninyo. Kaya nga ho nilagay ko na diyan sa description box ng aking YouTube channel yung mga links ng mga batas, mga memorandums na nakakasakop po sa pagpapautang. Kayo na lamang po ang inaantay, natin i-educate natin yung sarili natin, kayo ho inaarmasan ko. Ngayon kayo naman po basahin na po ninyo. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.